Sa Cagayan de Oro City naman, maaliwalas na ang panahon. Yan ay matapos manalasa ang bagyong Pablo roon, dahilan para magliparan ang mga bubong at tumumba ang mga billboard. Mula sa Cagayan de Oro, may news to go si Maki Pulido. Maki. Awi, ibang-iba na talaga ang lagay ng panahon dito ngayon sa Cagayan de Oro City. Kumpara kahapon? Kahapon, ang dilim-dilim ng kalangitan. Pagkatapos, talagang malakas ang hangin, pati na ang pabukso-buksong malakas na ulan. Pero ngayon, ang ganda ng lagay ng panahon, sumikat na ang araw. And in fact, kahapon, mukhang ang ghost town dito sa downtown ng Cagayan de Oro City. Pailan-ilang tao lang ang nandito. Pero ngayong araw, halos back to normal na. Bukas na yung mga business establishments at may traffic na dito sa syudad. Makikita mo na yung mga public transport na muling bumabiyahe. Yung mga tao, they're back to their normal business here in the city of Cagayan de Oro. In fact, nakakita na tayo ng mga estudyante, mga mag-aaral na papasok sa kanilang eskwelahan. Pati yung mga, kanina, nadaanan na rin natin yung Cagayan de Oro River na kung nakita mo lang kahapon, Hawi, talagang rumaragasa yung malakas na agos ng tubig, Pero ngayon, mababa na. Sobrang baba naman ngayon yung Cagayan de Oro River. Kanina, nag-text tayo dun sa CDRRMC at sinabi nga nila na even the evacuees, there are 24,000 individuals who evacuated. Preemptive evacuation yan, bago pa tumama ang bagyo dito sa Cagayan de Oro City. Lahat sila ngayon ay pinapabalik na sa kanilang mga bahay. Hawi? Maki, alam naman natin na yung Cagayan de Oro City ay isa sa mga pinaka-apektado ng Storm Sendong nung nakaraang taon. Nabalikan mo ba yung mga ilang lugar na tinamaan ng flash floods nung Sendong? Ano naman yung mga ginawa nila habang tumatama itong Typhoon Pablo? Alam mo yung mga kabiktima ng Typhoon Sendong, identified yung mga areas na yan, the worst hit ng Typhoon Sendong noong nakaraang taon nga. Sila yung priority sa preemptive evacuation. Kaya noong Friday pa lang, ay nagsimula na yung pakiusap na lumikas yung mga tao. Hanggang kahapon, bago mag-landfall, o hindi naman landfall, bago tumaan yung bagyo dito sa Cagayan de Oro, ay pa sila ng forced evacuation dito sa mga lugar na tinatawag nilang critical dahil nga tinamaan ng matindi ng Typhoon Sendong. Pero nung tayo nagpunta dun sa mga lugar na yon, actually, halos wala ng tao dahil karamihan nga ay lumikas na, nagpuntahan na sa evacuation centers o di kaya nakitira na sa mga kamag-anak o kaibigan na nasa mas ligtas na pwesto, yung mga bahay. May mga pailan-ilan na natira pero nakumbinsi yung iba. Ang iba naman, hinayaan na ng mga pulis dahil mga kalalakihan na ayaw talagang umalis, nagbabantay dun sa mga iniwan nilang mga kagamitan sa kanilang bahay. So that was the situation doon sa... Kasi ang sinasabi sa atin ng CDRRMC, maliban dun sa 5,000 pamilya na nagkaroon na ng permanent relocation, 15,000 families actually went back to their houses na slightly damaged during Typhoon Sendong. So basically, sila talaga yung mga tinarget for talagang preemptive evacuation for Typhoon Pablo dahil nga dun sa trahedya na naranasan nila dun sa Typhoon Sendong. Pero nabanggit na rin yung Typhoon Sendong, kaya siguro daw hindi rin mahirap yung pakiusap na lumikas yung mga tao bago tumating yung bagyong Pablo. Dahil nga siyempre may trauma pa yung mga tao dun sa naranasan nila sa Typhoon Sendong, Hawi. Okay, sa madaling salita, walang nangyari ngayon katulad ng nangyari noong 2011. Ang karamihan ng tao ay ligtas. Ayun, Hawi. Sabi ko nga so far naman, wala namang nababanggit dito sa Cagayan de Oro City. We keep on checking. Pero kahapon pa, nabanggit ko nga rin ang ngiti. Kausap natin taga CDRRMC. Kasi talaga evacuation na disrupt yung kabuhayan yung mga kababayan sa mga magkakatugan, critical areas. Pero so far, zero casualties. Doon sila napapangiti. Kasi meron nga mga nabahang lugar, talaga namang napakalaki kasing disruption at napakahirap naman talagang pumunta sa mga evacuation centers. Pero para sa kanila, ang mahalaga, and I guess even for the residents here, zero casualties. Okay, naputol na.
Good news mula sa Cagayan de Oro City. 0 casualties ayon kay Maki Pulido. Maraming salamat, Maki.